Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Today's vlog ni Payong Kaibigan ay pag-uusapan po natin yung mga requirements or condition para po tayo ay makakuha or makapag-generate ng OEC exemption online. Okay? At sasagutin po natin yung katanungan ng isa sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. Kasi siya po ay nag-try na kumuha po ng OEC exemption online. Of course, sa website po ng DMW Online Services. Ayan. At sa flight date, yung petsa po na nailagay ng ating kababayan ay ang kanyang petsa ng pag-alis sa Dammam, Saudi Arabia. Where in fact, dapat po yung petsa na nilalagay po natin dyan ay yung petsa, diba, ng ating pagbalik sa ibang bansa. Ulitin ko po, dyan po sa flight date, kung tayo po ay mag-generate ng OEC exemption, ang ilalagay po natin na petsa dyan ay yung petsa ng ating pagbalik abroad. Okay? At yung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po yung updated every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So ito po, quick reminder lamang para po tayo makapag-generate ng online OEC exemption. Siyempre, number 1 po doon, dapat tayo ay meron pong e-registration account dyan sa website po, di ba, ng DMW. At dapat tayo po ay babalik sa same employer, same job site, and same position. Okay? Yun lamang po yung mga basic requirements dyan. Kung gusto nyo pong malaman kung paano yung step-by-step procedure para po makapag-generate ng online OEC exemption, ay may ginawa po tayong video patungkol dyan. Ilalagay ko po sa description box ng video na ito. Sa YouTube channel po kayo pumunta guys ha. Or ipipin ko rin po sa comment section ng video na ito sa YouTube channel natin. Okay? So ganito po yung katanungan ni Sir Robert. Okay? Sir Payong Kaibigan, nakakuha na po ako ng OEC exemption. Pero nagkamali po ako ng paglagay ng flight details. Yung nailagay ko po ay departure date na March 28 dito sa Dammam. Okay lang po ba yon? Sa April 16 pa daw yung alis niya sa Pilipinas na dapat yun na ilagay ko. Pa-help naman po, di po ba ako makakaproblema sa immigration pagbalik ko ng Saudi? 2 weeks lang po, bakasyon ko. Salamat po sa support. Okay? So tamang-tama po Sir Robert kasi nangyari din po ito sa akin just recently. Kasi ako nga guys, di ba? Para sa inyong kaalaman, ako po ay nag-emergency leave last week ng January 2024 kasi namatay nga po yung aking tatay. Okay? So, nangyari po sa akin na ito. Nung pabalik na nga po ako ng Saudi Arabia, nagkamali din po ako doon sa flight date ng aking OEC. Pero, syempre natuloy-tuloy ko na po yun. Na-confirm ko na po na ako ibabalik sa same employer, tapos sa same job site, same position, hanggang nakapag-generate na po ako ng OEC exemption. Hindi po ako mapakali kasi alam ko sa sarili ko na mali yung flight date na ilagay ko doon. So, buti na lang may oras pa ako. Talagang pumunta po ako sa ating DMW, sa POA natin dyan sa Pilipinas. At heto po ang sabi nila. Okay, please take note at pakinggan nyo po ito mabuti. Kahit po nagkamali tayo, di ba, ng paglagay ng flight date doon sa ating pag-fill out ng OEC exemption, okay lang po yan as long as valid pa rin po yung ating OEC exemption. Diba? Tingnan nyo po yung validity date niyaan. Kung kayo po ay lilipad o yung departure nyo paalis po ng Pilipinas at valid pa rin po yung OEC na na-generate nyo, ay wala pong problema doon. Again guys, isang beses lang po kasi natin pwedeng magamit yung ating na-generate na OEC. At hindi po tayo pwedeng makapag-generate ulit ng panibago not unless kung nag-expire po yung previously na na-generate nating OEC or nagamit na po natin iyon. At ang validity po ng ating OEC ay 60 days. Mula po iyan sa oras na na-generate po natin. So, nung ako po ay pumunta doon sa DMW, at least napanatag po ako na alam ko na kahit po magkaiba yung flight date doon sa nilagay ko sa pag-fill out ng OEC, ay okay lang kasi hindi naman nakikita yan guys sa form ng OEC yung flight date, di ba? Ang importante po ay valid yung OEC natin
at the time of our departure from the Philippines. Okay, I hope na nakatulong po yung ating video na ito. Pero guys, may share po ako sa inyo na talagang iba sa ating mga kababayan, mangilan-ngilan, ay gumagawa ng ibinagbabawal po na technique. Ganito po yan ang storya. Sila po ay nakalipat na ng employer, di ba? Nakalipat po sila ng employer. Pero kapag alis po sila sa Pilipinas, nagge-generate pa rin po sila ng kanilang OAC exemption. At sinasabi po nila doon sa tanong, di ba tinatanong tayo kung are you returning to the same employer? Yes pa rin po ang sinasagot nila kahit sila po ay lumipat na po ng employer. Kasi wala po silang dala na polo verified contract. Ito guys ay may mga nakakalusot pero hindi ko po ina-advise na gawin po natin yan. As much as possible, kung tayo po ay lumipat ng employer, ay magpa-verify po muna tayo ng kontrata sa ating polo or sa migrant workers office kung saan man po tayo nandoon. At dalhin po natin yan sa Pilipinas. At pumunta po tayo sa opisina ng POAA or DMW dyan sa Pilipinas, anywhere, di ba, na malapit po sa inyo. At ipa-update po natin yung ating records before po tayo mag-generate or kumuha ng OAC. Para at least, di ba, pag pumunta po tayo sa airport, wala po tayong iniisip na kung ano-ano. Kasi pag mapatapat po tayo sa visa checker na medyo magaling at maingat pag-check, ay mamahuhuli po tayo, di ba? So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kai. So kung may mga questions po kayo, comments, reactions, ilagay nyo lang po sa ating comment section yan sa baba. Don't forget to like and share this video. Okay? Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.